Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang. Grabe to, breaking news, VP Sara kumanta na. PBBM nagulantang, iyak tandem tinapos na. Nako. Yan po mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay News PH. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video nito. Ito na po. Itong si Vice President Inday Sara Duterte may revelasyon itong sinabi patungkol po dito sa tandem nila ni PBBM. Kaya itong si PBBM ngayon, na-shock itong si PBBM, okay? Yan ang ating una nating pag-uusapan. Kumusta na ba ang tandem ni PBBM at ni VP Sara? Ngayon, nagbigay na ng pahayag itong si Vice President Inday Sara patungkol po sa plano niya sa midterm election at pati ang kanilang relasyon ngayon with Presidente Bongbong Marcos. May unity pa ba? Ambush interview ni Vice President Inday Sara Duterte. Ano bang nangyari sa ambush interview ni Vice President na ikinagulat nitong si Presidente Bongbong Marcos? Okay? Sa balita ng UNTV, ito yung nakalagay. Si Vice President Sara daw, sinabing tapos na ang unity tandem kay PBBM. Kaya pala nagulat itong si PBBM. Ha? VP Sara sinabing tapos na ang uniteam na tandem nila ni PBBM. Sabi pa nga ni Vice President Inday Sara Duterte, pang 2022 election lang yun. Okay? So it's very clear na sinabi ni VP Sara na wala na raw uniteam. Okay? Yan ang interpretasyon ng UNTV. Okay? So panoorin natin. Baka meron tayong, kung papanoorin natin, sabay-sabay nating i-react ito kung ano ang magiging opinion natin sa mga ma-observe natin sa mga sinabi ni VP Sara. Himay-himayin natin, okay? Sabay nating panoorin. Ready? Pasok, VP Sara. Hanggang 2022 lang ang unity. Ito ang direktang sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin kahapon kung buo pa ba ang tandem ng unity. Okay, hanggang 2022 lang ang unity. So meaning to say, sabi ni VP Sara, ang 2022 is for unity only. Tapos na. Tapos na. Okay. Tuloy. Ayon kay VP Sara, nagawa na nito ang kanyang purpose na panalunin sila sa halalan. Ang unity was the tandem during the 2022 elections, and then tandem of Bongbong Sara during the 2022 elections. And then naman ang elections nilaog namin. And pasalamat din sa ato ang mga kaigsuunan sa ating mga kababayan sa kanilang suporta sa tandem ng noong 2020. So the unity. So yung ano ko malalim yun eh. Yung sinabi ni VP Sara, malalim yun. Yung sabi niya na hanggang 2022 lang yun, yung aming tandem bilang unity. Tapos na yun. Yung mga layunin namin yun sa 2022 na mapanalo namin ang isa't isa, tapos na yun. Okay? Nagtagumpay po ang layunin ni VP Sara at ni PBBM na mapanalo nila ang 2022 election. Okay? Sa madaling salita, ayon kay VP Sara, putol na ang tandem. Tapos na. Yun ang interpretasyon ko Putol na, tapos na yung 2022, ang layunin namin tapos na. Ngayon, hindi na sila raw kandidato. Okay? Hindi na sila kandidato, may kanya-kanya na silang trabaho. Okay? So, walang sinabi na meron pang uniteam o wala. Direktang sinabi ni VP Sara, yun lamang po ay pang 2022. Sa madaling salita, alam natin, apektado ang relasyon ni VP Sara at ni PBBM. Nasira na yung relasyon ng dalawa. Unang-una, hindi naman direkta na nasira ang kanilang relasyon dahil nasa kanila yung problema. Kung tutuusin, wala sa kanila yung problema. Hindi nagka-problema si VP Sara at si PBBM na silang dalawa. Ako talaga mga kababayan, nalilito ako pero sa ito opinion ko lang po ito mga karibin natin
talaga pong aminin man natin sa hindi kung nahihirapan pa man kayong aminin, no? Na talagang may kinalaman dito sa si PBBM sa mga nangyayari sa mga Duterte, no? Wala tayong magagawa, di ba? Pero isipin nyo naman, di ba? Mga kaalyado po ni PBBM yung tumitira sa mga Duterte, tapos sasabihin mo walang kinalaman yung presidente. Di ba? Napaka-imposible naman po, no? Kung hanggang ngayon naniniwala pa rin kayo na walang kinalaman si PBBM sa mga nangyayari sa mga Duterte. Let's see, kasi kahit sabihin natin asawa niya, no? Asawa niya yung gumagawa ng mga paraan para ganito, di ba? Magkagulo. For example lang, ha? Siyempre, asawa mo, malalaman at malalaman mo rin yan. Ang problema lang, mga kababayan, kung kaya mo bang, ha? Kasi, kahit gaano naman siguro ka Andres ang isang tao, di ba? Kung talagang may paninindigan ka sa iyong mga naging kaibigan, kumbaga, maipagtatanggol mo pa rin yun kahit papano. Pero wala po tayong naririnig, eh. Diba? Ibig sabihin, mga kabayan, alam po ng ating presidente kung anong mga nangyayari. Kaya aminin man natin sa hindi, no? Kung nahihirapan man tayong tanggapin, no, na ang ating presidente ay may kinalaman sa mga nangyayaring ito. Sa bagay, lantaran naman talagang binubulgar, no? Sa SMNI nga, lantaran nilang pinapangalanan si PBBM, eh. Diba? Kaya, wag na po tayong magmaang-maangan, magbulag-bulagan, magbingi-bingian sa mga nangyayari po dito sa ating bansa. Tanggapin na po natin na talagang ganito na po talaga, wala na pong unity team. Doon po sa mga hindi pa tanggap, no? Na wala na talagang unity team, matatanggap nyo rin yan. Una, kung i-analyze natin bakit nagiba ang unit team, bakit nasira ang tandem ng VP Sara at PBBM, unang-una, dahil kay Martin Romualdez. Yun ang pinakauna. Yung ginawa ni Martin Romualdez ni Gloria Macapagal Arroyo, that triggers the feelings, yung feeling ni VP Sara. Kaya nga, na-create yung word na tambaluslos, kung na-remember ninyo. I think sa Twitter ba yun? O sa Instagram? Nakalimutan ko. Basta, nag-status po si VP Sara at that time. VP Sara was disappointed kasi ayaw niya sa grupo na ganyan. Ayaw niya kung merong mga galawan ba na pamumulitika. Ayaw niya yan ni VP Sara. So, yun yung una. That was the reason bakit unti-unti nang nagiba itong relasyon ni PBBM. Siyempre, pinsang buo ni PBBM. Di ba? Si Martin Romualdez. Pangalawa, okay? Pangalawang reason, Martin Romualdez pa rin. Noong sinuportahan ni Martin Romualdez itong mga kalaban ni VP Sara, mga dati ng kalaban, sina Castro, itong si Raul Manuel, si Raulo Manuel ba? Patungkol po dito sa confidential funds. Anong ginawa ng Martin Romualdez? Sinuportahan niya at hindi niya inaprubahan yung confidential funds ni VP Sara the following year. So it's very obvious na tinatrabaho si VP Sara. Sa madaling salita, si Martin Romualdez po, sa mga mata ng taong bayan, ginamit lang po ni Martin Romualdez itong si VP Sara. Kung ikaw ba naman si VP Sara, sa tingin mo ipagpatuloy mo yung unit team? Siyempre hindi. Di ba? Ano yun? Trinahindor siya. Tapos itong mga vloggers na ito, kung ano-anong pagtanggol nyo kay Martin Romualdez, itong si Abe at itong si Jarrett, you try to think of it kung sino yung unang nang aaway. Bago ninyo tirahin, siraan si VP Sara kung ano-anong kung ano-anong ibinabato nyo sa kanya, tingnan nyo yung pulot dulo bakit nagkagulo ito. Di ba? Pangatlo, yung ginawa na statement ni wife ni PBBM.
First Lady Liza Araneta Marcos na bad shot siya sa akin. O, VP Sara, bad shot ka raw ni First Lady Liza Araneta Marcos. At yung inisnab ni FL Liza, itong ating Vice Presidente. Nakakahiya yun. Kay First Lady. Nakakahiya ka, First Lady, sa ginawa mo. Vice President ito. Binoto ito ng taong bayan. Wala na yung mga kababayan, at least ngayon alam natin no, kung ano po talaga yung kanilang mga totoong mga ugali. Diba? Kasi at least kung buboto man ng taong bayan, kikilatisin na po nila. Kung sino ba dapat ang karapat-dapat. Mahirap kasi kung mabudol na naman tayo mga kababayan, di ba? O muling tatakbo, mambubudol na naman. Eto, magrereklamo na naman po tayo. Sana kung pwede lang, di ba? Huwag na nating suportahan yung mga mambubudol, di ba? Ngayong darating na eleksyon, wag na para maging matino naman yung ating bansa. Diba? Kasi sinasabi nila na talagang umunlad. I mean, malaki daw po yung pagbabago ng ekonomiya. Hindi ko alam kung pababa o pataas yung pagbabago na sinasabi nila. Kasi sa na-observe natin ngayon, mukhang pababa po yung pagbabago ng ekonomiya. Diba? Tapos sabi nila, didepensahan yung sarili natin. Ang opinion ko naman dyan, dapat talagang depensahan yung sarili natin. Diba? Unahin nyo po, depensahan yung kaban ng bayan. Protektahan nyo po yung kaban ng bayan para at least may magamit pa tayo sa susunod na mga panahon. Kasi mukhang paubos na po mga kababayan at tinitiran na nila. Diba? Protektahan nyo po yung sariling, yung talagang atin. Puro kasi kayo WPS ng WPS. Gaya nga po nung sabi ko sa mga past vlog mga kababayan, mukhang ninilihis lang po, no? Yung talagang issue ng ating bansa. Diba, mamimigay ng ayuda, ano pa ba? Tinitira yung mga Duterte, ICC, West Philippine Sea, ano pa? Pero may ginagawa pala silang kababalaghan. Diba? Ano yung sinasabi ko? Yung mga Panginoong mga adiktus, mga kababayan, pinalalaya Diba? Pagdating po sa mga adiktus, wala po silang ginagawa. Kung sino po yung gumagawa na para puksain itong mga adiktus na ito, sila pang pinagtatanggal. Diba? O yan. Bumwelta na po. Eto, singit ko lang po mga kabayan. Bumwelta na. Si PRRD. Diba? Sinibak yung Sinibak yung Davao Regional Police Chief. Dahil dun sa napakaraming excessive forces, sabi ni PRRD, na pinadala sa Davao City. Diba? O ibig sabihin, kung sinibak mga kababayan, may kalukuhang ginawa, di ba? I mean, hindi po sumunod sa tamang proseso or something na may ginawang illegal sa pag-aresto dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Gaya nga po nung sabi ko mga kababayan, dapat po ito talagang mga ipinadala dito sa Davao City. Ay sila po dapat ang ipadala sa West Philippine Sea. Di ba? Kasi doon po mas nangangailangan ng pwersa, hindi po dito sa Davao. Diba? Sa West Philippine Sea, kailangan po talaga doon ng pwersa kasi inaapi na doon yung mga mangingisda natin. Pero bakit hindi nyo po ginagawa? Kung nagawa nyo pong magpadala ng ganitong pwersa sa Davao, maaari at kaya nyo ring magpadala ng ganitong pwersa para suportahan po yung ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Kung ganito po kadali ninyong nagawa sa Davao City, yung magpadala ng ganitong pwersa, malamang sa malamang mga kababayan, kayang-kaya nyo ring gawin yung ganitong pwersa or mas
mas malakas pa kaysa rito. Doon sa West Philippine Sea. Kasi nangangailangan talaga ng tulong doon eh. Yun naman yung binabalita ng mga WPS vloggers, di ba? Yun naman yung gusto nilang makita ng taong bayan. Well, ito na po ang suggestion ko. Kung nakaya nyo pong magpadala dito sa Davao, makakaya nyo rin pong magpadala doon sa West Philippine Sea. Diba? Para hindi na lang puro salita. Diba? Para hindi lang puro salita kasi ganun rin naman eh. Pinatitindi nyo lang yung tensyon kapag puro lang kayo salita. Diba? Yan, gawin nyo. Gaya ng ginawa nyo sa Davao City para magkaalaman na. Diba? Well, ano yung mga kababayan na naman po ang yung reaction sa video nito ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaction sa video nito. Alright? Maraming salamat po.